Kumusta kayo? Tara, mag-usap tayo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga, alam mo yun, pinakamadrama at pinakamakabuluhang kabanata sa Ebanghelyo ni Mark. Ito yung kwento ng isang lingkod. Isang tagapaglingkod na nakaranas ng sukdulang kaluwalhatian pero bumaba rin para harapin ang matinding pagdurusa at sa huli ay nagtagumpay. Naranasan mo na ba yung feeling na parang nasa cloud 9 ka? Yung ang saya-saya, ang taas ng lipad mo? Tapos bigla, sa isang iglap lang, parang bigla kang bumagsak. Nasa gitna ka ng gulo, ng problema, ng kawalan ng pag-asa. Parang life, di ba? Yan yung kwento ng buhay nating mga Pinoy. Yung walang katapusang sayaw ng pagdudurusa at pag-asa. At yan mismo ang paglalakbay na gagawin natin ngayon dito sa Marcos Kabanata 9. Okay, so tara na, simulan na natin ang pag-akyat. Isipin niyo to, kasama tayo ni Pedro, Santiago at Juan, yung inner circle ni Jesus, aakyat sa isang napakataas na bundok. May something special na mangyayari dito at sila lang yung inimbitahan. At dun nga sa tuktok, sa harap mismo nila, wow! Nagbago ng anyo si Jesus. Yung damit niya naging sobrang puti, yung nakakasilaw na puti. Sabi nga sa Biblia, yung kaputihan na hindi kayang pantayan kahit ng pinakamagaling na labandera sa buong mundo, kahit anong brand pa ng pampaputi ang gamitin. Ito yung isang sulyap sa tunay niyang pagka-Diyos. At hindi lang yan, biglang lumitaw sina Elias at Moises, parang mga all-stars ng lumang tipan, at nakikipag-usap sila kay Jesus. Isipin niyo yung bingat nun. Si Moises, siya yung nagbigay ng kautusan. Si Elias naman, yung pinakadakilang propeta. Yung buong eksena parang sinasabi na lahat ng nakasulat noon, lahat ng propesiya, dito kay Jesus ang katuparan. Siya yung sentro ng lahat. At ito na, yung pinaka-climax. Mula sa isang ulap na bumalot sa kanila, narinig nila ang mismong boses ng Diyos Ama. At ang sabi, "Ito ang aking anak na aking minamahal. Pakinggan ninyo siya." Boom! Parang sinabi ng Diyos, wala nang tanong-tanong pa. Siya yan, klarong-klaro. Pero pagkatapos ng ganong kataas na karanasan, anong kasunod? Kailangan ng bumaba. Mula sa tuktok ng Galilea, kailangan nilang bumalik sa baba. At yung pagbaba nila, hindi lang yan pisikal. Kasi ang naghihintay sa kanila ay isang uplang ibang mundo, isang mas magulo at mas masakit na realidad. So mula sa napakatahimik at banal na eksena sa bundok, sasalubungin naman tayo ngayon ng ingay ng lambak. Dito natin maririnig yung tunay na sigaw ng mga tao, sigaw para sa tulong, sigaw ng pagdududa at sigaw ng pagdurusa. So anong bumugad sa kanila? Gulo. As in literal na gulo. May malaking crowd, may mga guro ng kautusan na nakikipag-argumento, at sa gitna ng lahat ng yan, may isang desperadong ama, dala-dala yung anak niyang pinahihirapan. At yung mga alagad na naiwan, ayun na nga, walang magawa. Parang eksena sa palengke sa gitna ng awayan, di ba? Dito ngayon magbabanggaan yung dalawang pananaw. Yung sa ama, sabi niya, kung meron magagawa ka, maawa ka naman sa amin. Pansinin niyo, yung kung may duda, may pag-alinlangan. Pero yung sagot ni Jesus, isang matinding hamon. Kung may magagawa ako, lahat ay posible para sa naniniwala. At yung sagot ng ama, para sa akin, isa to sa pinakatotoong dasal sa buong Biblia. Sabi niya, naniniwala po ako, tulungan niyo po ako sa aking kawalan na pananampalataya. Aminin natin, dasal natin to madalas, diba? Ito yung pananampalatayang kumakapit kahit nanginginig. Ito yung Lord, kapit lang po kayo. Lord, bahala na po kayo. Very Filipino, pero very totoo. At sa isang salita lang ni Jesus, ayun na, pinalaya niya yung bata. At nung tinanong siya ng mga alagad, bakit hindi po namin kaya? Simple lang ang sagot niya. May mga laban talaga na hindi mo kayang daanan sa sarili mong galingan, na ipapanalo lang to sa pamamagitan ng panalangin, sa lubos na pagdepende sa Diyos. Ngayon, iko-connect ni Jesus yung dalawang magkaibang experience na to, yung kaluwalhatian sa bundok at yung kabuluhan sa lambak. Ituturo niya ngayon yung daan na kailangan nilang tahakin at ito ang daan ng paglilingkod. At dito, ipapaliwanag niya ang isang bagay na hindi talaga magets ng mga alagad. Isang kabalintunuan. Yung anak ng tao, yung maluwalhating figura na nakita nila sa bundok, kailangan pala muna niyang magdusa, itakwil at mamatay bago siya muling mabuhay. Ang daan pala patungo sa korona ay dumadaan muna sa krus. Habang sila'y naglalakad, anong ginagawa ng mga alagad? Ayun, nagtatalo kung sino sa kanila ang pinaka-great. Classic, diba?
Ang galing, pero ang gulo. Dito ngayon babasagin ni Jesus ang buong konsepto nila ng kapangyarihan. Kasi sa mundo, ang dakila, siya yung pinagsisilbihan. Pero kay Jesus, binaliktad niya. Ang tunay na dakila, siya yung nagiging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Grabe, 'di ba? Isang total revolution sa pag-isip. Okay, so mula sa malaking ideya ng kadakilaan, dadali naman tayo ni Jesus sa isang napaka-practical na tanong. Para kanino ba tayo? Sino ba talaga ang atin? Sino ang kakampi? Kasi may nakita sila. Isang tao na hindi nila katropa, hindi nila kagrupo, pero nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Anong ginawa nila? Siyempre, pinigilan. Parang, hoy, kami lang ang may prangkisa niyan. Ganun yung dating. Meron silang use versus them mentality. Pero muli, itinuwid sila ni Jesus. Sabi niya, huwag niyo siyang pigilan. Kasi ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Wow! Dito, pinalawak ni Jesus ang pananaw nila. Yung gawain ng Diyos, hindi lang para sa kanilang exclusive club. Mas malaki pa to kaysa sa inaakala nila. At dito na tayo sa huling bahagi ng kabanata at humanda kayo. Dito magbibigay si Jesus ng isa sa kanyang pinakamatindi at pinakaseryosong turo. Ito'y tungkol sa kasalanan, paglilinis at yung papel natin sa mundo. Seryosong usapan to. Nagbigay si Jesus ng isang radikal na babala. Sabi niya, kung yung kamay mo, paa mo o mata mo ang dahilan kung bakit ka nagkakasala, mas mabuti pang putulin mo yan. Siyempre, hindi ito literal ha. Ito'y isang hyperbole para ipamukha sa atin kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Ang mensahe, walang kompromiso, radical action ang kailangan. At pagkatapos, binitiwan niya tong mahiwagang pangungusap. Bawat isa ay aasnan ng apoy. Ano raw? Aasnan ng apoy? Ang ibig sabihin nito, lahat tayo dadaan sa mga pagsubok. Dadaan tayo sa apoy ng buhay na siyang susubok at magpapadalisay ng ating pananampalataya. Masakit, pero kailangan. At pagkatapos ng lahat ng matinding salita tungkol sa apoy at pagputel, tinapos niya ang turo sa isang panawagan. Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at mamuhay kayong mapayapa sa isa't isa. Ang asin, di ba, nagpapanatili at nagbibigay lasa. So tinatawag tayong maging impluensya para sa kabutihan at kapayapaan sa gitna ng isang magulong mundo. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to, at para na rin sa sarili ko, sa paglalakbay natin, yung pag-akyat baba natin sa buhay, saan ka tinatawag na maging apoy? Yung radical at seryoso sa pagharap sa kasalanan, at kasabay nun, saan ka tinatawag na maging asin, yung nagbibigay lasa, nagpapanatili at nagdadala ng kapayapaan sa mga tao sa paligid mo. Pag-isipan natin yan.